tama si Mr. Cayetano na talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Kung nagdudumilat po at talagang napakabigat ng ebidensya, wala pong batas na nagbabawal sa sino man na magsampa ng kasong kriminal o sibil laban kay Sara Duterte. Di kung meron kayo dalhin nyo sa korte. Sa sinabi po ni katandem ni former President Rodrigo Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano na sinabi niya na kung gusto nyong ma-impeach, dumaan sa tamang proseso, which is meron pa namang Pebrero sa susunod na taon. Pero nabanggit niya, kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Ano masasabi niyo po rito, Mananjay? Okay, cuentas claras, Anmar, no? Number one, sino ba ang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Zimmerman Duterte? Number one, malinaw pa sa sikat ng araw si Congressman Martin Ferdinand Romualdez ang talagang pasimuno ng kanyang pagpapatanggal. Dahil he sees, no? Si Romualdez nakikita niya na ang pinakamabigat na makakalaban niya sa kanyang obsession na maging presidente. Hindi lang ambisyon obsession na maging presidente ay si Mrs. Carpio, si Sara, si Inday Sara. So talagang gumagawa siya ng paraan para matanggal siya. Kasi pag wala si Sara, may chance siya. Kahit 1% pa lang siya ngayon, no? Lamang pa sina Pacquiao, sina Mrs. Robredo, at kung sino pa, no? Baka mas lamang pa si Soto kung isasama si Soto sa equation. Number two, sino ba ang gustong matanggal si Sara? Kundi yung Makabayan Black at yung kanilang mga kaibigan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, sapagkat balakid si Inday, si Mayor Inday, nasubukan na niya yan nung mayor siya ng Davao at ngayon ay vice-presidente, sa kanilang hangarin na makapagpalit ng gobyerno at mahawakan ng mga communist, terrorist, rebel ang gobyerno ng Pilipinas. Malinaw po yan. Sino pa ang ibang interested party na matanggal ang presidente, ang vice-presidente? The vested interest. Yung mga corrupt, yung mga hindi makapagnegosyo sa gobyerno ng patas. No? Lahat sila. So, kaya nga ang sinasabi tama si Mr. Cayetano, the gentleman from Taguig Pateros, na malapit na 28, talunin nyo. Pag tinalo nyo, wala na. Di tapos ang boxing, natalo si Inday. Pero o kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Pagdating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings na tinutukoy na nitong desisyon sa Torion Petition. Opo. Pag nagawa yan at yan ay lumusot, na parating sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial. At walang magiging petition na may isasampa pa sa Supreme Court na mananaig.
sapagkat dumaan sa tamang proseso. Kaya ngayon pa lang, ang payo natin doon sa mga talagang gusto, no? Including Mr. Romualdez, and of course, yung kanyang mga kaibigang contractor, no? Na mambabatas, pag-aralan nilang maigi, no? Kumuha sila ng mga tamang legal mercenaries, legal luminaries na tutulong sa kanila, Admar. Opo, and muli ngang binigyang diin nitong si Senador Alan Peter Cayetano yung naging pahayag din ng Supreme Court. Sabi niya, i-quote ko lang si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court, dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon, Correct. kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach pero sa tamang paraan. At sa tamang panahon. Mm-hmm. Kasi may 1-year bar nga eh. Hindi yung meron ng isa, meron ng dalawa, meron ng tatlo, tapos ang ilulusot mo yung pang-apat. Bawal po yun sa saligang batas. Malinaw po yun. Ngayon, ako, para lang malinaw, hindi lang naman impeachment ang pwedeng gawin. Pwede, kung halimbawa sinasabi, gaya ng sinasabi ni elected Congressman of Manila, Joel, ang pangalan niya, Joel Chua ba o Joey Chua? Ang sabi niya, maraming ebidensya. Kung nagdudumilat po at talagang napakabigat ng ebidensya, wala pong batas na nagbabawal sa sino man, lalo na sa kanila, no, na magsampa ng kasong kriminal o sibil laban kay Sara Duterte. Wala naman siyang nakasaad sa saligang batas na immune ang Vice President from criminal and civil administrative cases or complaint, no? Or charges. So, hindi pwedeng sabihin na anong tawag nito, di kung meron kayo di dalhin niyo sa korte. Pagdating sa korte, para managot or sumagot si Mrs. Carpio, si Inday Sara. Maraming legal impossibility o legal impediment kung bakit hindi pwede talaga na mag-convene yung impeachment court. Ano po yung paliwanag, attorney, doon po sa concern po ni Senadora Hontiveros na sinasabi niyang dapat mag-convene, manumpa yata ang bagong set ng impeachment court. Bakit po hindi nag-convene ang Senate Impeachment Court sa pag-decide po dito sa usaping ito, no? Related po sa impeachment versus VP Sara Duterte, in line na rin sa naging desisyon po ng Korte Suprema? Maraming legal impossibility o legal impediment kung bakit hindi pwede talaga na mag-convene yung impeachment court. Unang-una na dyan, maalala nyo, noong June 10, naglabas ang impeachment court ng order to the House of Representatives na mag-comply sa dalawang sertifikasyon. At yung pagko-convene ay nakabase doon sa compliance na yun na gagawin ng House of Representatives. Doon sa dalawa na yun, isa lamang po yung na-i-comply ng House of Representatives at kahit na matapos ng isang linggo mula nung nag-convene ang 20th Congress, hindi pa rin po sumusunod at hindi nagbigay ng second compliance yung House of Representatives. If they thought that the actions and jurisdiction of the impeachment court is valid, then they should have acted as if there is no Supreme Court decision yet and have just complied with the second certification. So una po yun. Pangalawa po, kinonsidera rin po ng ating mga senador yung sinabi ng Korte Suprema mismo doon sa teksto ng desisyon nito na walang jurisdiction yung Senado dahil yung tinransmit sa Senado is technically a mere scrap of paper because it is void ab initio. So yung articles of impeachment na yon, it doesn't give any legal effect at all. At dahil ang pagko-convene ng isang impeachment court ay nakaangkla doon sa valid articles of impeachment, kung walang valid articles of impeachment, wala ring validong action o jurisdiction
yung Senado as an impeachment court into taking the matter. So dahil doon, medyo magkakaroon ng problema yung Senado kapag mag-convene. It will be an act of defiance of the Supreme Court decision na immediately executory. So ayaw gawin at ayaw manghimasok ng Senado na i-defy yung decision na yon at respetuhin na kung ano yung sinabi ng Supreme Court na walang jurisdiction, then yung Senate as a plenary hindi naman mawawalan ng jurisdiction, yun na lamang yung nag-decide at hindi yung impeachment court. Opo. Doon sa naging privilege speech ni Senador Rodante Marcoleta, inisa-isa niya yung nakita niyang mga mali doon sa proseso ng paghahain ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte doon po sa Kamara, which is galing din siya doon. So talagang na-monitor niya ito. Pagpalagay natin, sir, kung hindi po tinanong, kinwestiyon, ito pong naging hakbang ng Kamara, and yet ito na nailahad na maraming mga mali, no? Pero hindi tinanong doon sa Supreme Court. Maari din ba na mag-convene pa rin yung Senate Impeachment Court and i-decide kung itong kanilang natanggap na information, saglit lang, parang may mali dito. So hindi kami uusad dito sa pagdinig dito. I think that was the tenor of the June 10 order of the Senate Impeachment Court when it was apprised by one of the senator judges, si Senator Bato de la Rosa, of the possible defects in the articles of impeachment. Instead of dismissing the articles of impeachment, then it was decided by the plenary na tanungin at ibalik sa House of Representatives yung mga question na yon doon sa initiate nila ng articles of impeachment. So yun na yung direction na pinapatunguhan ng Senate Impeachment Court in asserting its right na to determine kung yung articles of impeachment na yon na before it ay balido o hindi bago ito magpatuloy. Kaya nga humingi siya ng 2 sertifikasyon at hindi magpapatuloy yung proseso kung hindi mag-comply doon sa 2 sertifikasyon na yon. Opo, alam naman po natin din na budget season ang paparating po, attorney, na mga buwan. Kakayanin pa ba, if ever man, na magkaroon muli ng pagdinig ukol dito sa impeachment, lalo na kung katigan yung kanilang MR? Kakayanin pa ba sa oras ng Senado po ito? I think kung merong pag-reverse ng Supreme Court decision, very capable naman yung ating Senate in tackling the many legislative functions that it has, in fulfilling it, and at the same time yung impeachment kung ito'y i-revive pa dahil dun sa reversal na yun ng Supreme Court. So I think walang question yun dahil as last few months, we have seen the last few months, nagampanan pa rin naman ng Senado yung kanyang mga tungkuling despite na merong pending impeachment proceedings before it. Ito yung pinakamagandang hakbang na ginawa ng Senate dahil inassert niya yung kapangyarihan niya na bumoto para sa issue na to and at the same time sumunod at mag-comply sa Korte Suprema. Ito pong most recent decision po ng Senado patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Attorney, bakit po yun po yung napiling paraan o remedyo ng Senado kaugnay po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? It was a win-win solution dahil gusto nga ni Senator Marcoleta na i-dismiss na sana. Ngunit ang sinasabi naman ng minority, maghintay muna doon sa maaaring pag-reverse ng Supreme Court ng sarili niya. So para mapagbigyan ng parehong parties at kakatuwa naman na they are both cordial and they are both magnanimous to each other despite the heated debates, inalaw na lang ni Senator Marcoleta yung movant na i-amend yung kanyang motion para ito'y maging motion to archive na lang. So this means na mapapreserve yung record while the case is still inactive. It's not technically dead or terminated.
pwede pa rin i-revive to in the future by another majority vote. Pero for the meantime, nasa records lamang po yon ng Senado. So this affords the Senate maximum flexibility to deal with the matter kung dumating yung pag-reverse na yon na hinihintay naman ng minority, yung pag-reverse ng Supreme Court decision. So ito yung pinakamagandang hakbang na ginawa ng Senate dahil inassert niya yung kapangyarihan niya na bumoto para sa issue na to and at the same time sumunod at mag-comply sa Korte Suprema. Opo, kasi nga marami sa mga kritiko, alam naman po ninyo, marami po sa mga kritiko ng Senate Impeachment Court ang nagsasabi na mali yung paraan, mali yung ginawa. Tagal-tagal po ng Senado na umaksyon kaagad dito sa impeachment complaint. Kaya gano'n. Tapos ngayon, mabilisan lang yung naging aksyon ng Senado. Attorney. I think kailangan natin tandaan na yung desisyon na yun ng Korte Suprema ay may nakalagay na immediately executory. Katulad na rin yan doon sa House rules ng House of Representatives na kapag nagkaroon ng complaint ay kailangan immediately ilagay sa order of business or refer sa speaker para ilagay sa order of business within 10 session days. So yung mga terminong yon ay walang question na immediately talaga kailangan madaliin, agad-agad ang ibig nang sabihin. Kumpara yon doon sa sinasabi nila at pinupukol nila sa Senado dati na forthwith daw ay ibig sabihin immediately. Pero nakita naman natin sa mga desisyon ng Korte Suprema na dati pa, noong mga 1930s pa, hindi yun ang ibig sabihin, without undue delay ang ibig sabihin. So kung sa utak nila hindi po immediately yung dapat ginawa ng Senado, yun po ay desisyon ng Senado na tumalima doon sa kautusan ng Korte Suprema. Nako, nabanggit mo. Buti na lang nabanggit mo ang immediately executory, attorney, dahil siyempre marami po ang hindi mga abogado din. Ano bang pagkakaiba ng immediately executory at final executory? General rule kasi kapag nagdesisyon ng isang korte, ito ay hindi pa immediately executory. Dahil meron pang 15 days para hintayin yung period to appeal o mag-motion for reconsideration. Maliban na lamang kung sinabi na mismo ng Korte Suprema na ito ay immediately executory. So wala na makakapag-question yun kapag nilagay ng Korte Suprema sa dispositive portion na ito ay immediately executory, then kailangan lahat sumunod. So isa yun sa mga exception at nasa kapangyarihan ng Korte Suprema gawin. Ito ay pagkakaiba doon sa final and executory. Dahil pag final and executory, final na yon, tapos na yung period to appeal o yung pag-file ng motion for reconsideration, kaya ang kailangan na lamang ay i-execute yung decision na yon through a motion. Pero dito, kapag immediate executory, hindi na kinakailangan yung mga ganong motion at paghihintay. Opo. So, anong ibig sabihin po nung motion for reconsideration po na inihain po ng House of Representatives? Since sabi nga ng Korte, unang desisyon nila, immediately executory, tapos nung nagkaroon po ng press con yung tagapagsalita ng Supreme Court, ganun din, binigyan din muli na immediately executory ang desisyon, ang kanilang naging desisyon patungkol nga po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Tama ka dyan. Usually nilalagay yung immediately executory kahit na may pendency pa o may right pa na mag-file ng motion for reconsideration. Kung merong mga vested rights yung mga parties o merong mga kinakailangan protektahang mga interest yung Korte Suprema para hindi mabaliwala yung proseso. So katulad na dito, alam naman natin ang impeachment ay isang divisive issue, and I think the Supreme Court deemed it fit na wag nang mag-aksaya masyado ng panahon yung mga branches of government. Kaya kahit na may 15 days pa, kaya nito inisip na wag nang patagalin yung pag-execute nung decision na yon at gawin ng immediate executory. So clarify ko lang, so na-archive siya pero pwede pa rin siyang buhayin ito if ever na katigan ng Korte Suprema yung naghain po ng motion for reconsideration po. Oo, tama ka dyan, no? Yun yung talagang spirit nung ginawa na yun ng Senado.
At kung mag-adjourn na yung Kongreso, then automatic madidismiss yun pag nag-adjourn si Nedie. Pero habang buhay pa itong 20th Congress, nandyan lamang yan at naka-archive at pwedeng i-revive by a majority vote. Attorney, paglilinaw lamang, patungkol nga po dito sa pag-archive po ninyo sa mga impeachment complaint. Kung sakali man ng magiging desisyon ng Supreme Court, ipapaboran po yung motion for reconsideration. Same scenario pa rin ho ba yung magiging, ang makikita natin? Sino po yung bubuhay doon nga po sa inilibing na impeachment complaint? Sa minority ba ng mga senador o dito po sa majority? Ano bang magiging proseso po? I think kapag mayroong Supreme Court decision na sinasabi na naman na i-reverse at sabihin na ipagpatuloy yung trial dyan sa Senado, then I think with the past actions of the Senate na it has always followed what the Supreme Court orders, may isang senador ulit dyan na magmumosyon na i-revive at buhayin yung naka-archive na articles of impeachment, and it will be voted on again. Magdedebate ulit sila kung susunod sila o hindi at pagbobotohan nila yun. So by that time, dun pa lang mabubuhay ulit yung proseso ng impeachment.